So what's up mga ka-vlog-vlog, nandito naman ulit tayo sa ating munting YouTube channel. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So, papunta ngayon tayo sa ating farm and i-check natin yung ating mga layers. And pag-usapan din natin ngayon yung regarding sa price increase. Ano ba yung mga factors na nakakaapekto sa price increase ng ating mga itlog? So, unahin natin pag-usapan ang demand. So, when we say demand, ito yung ability ng consumer na bilhin yung ating produkto at gusto nilang bilhin yung ating produkto. So that is demand. So kailan ba nakakaapekto ng sobra yung demand sa ating price increases? So mayroon tayong tinatawag na seasonal variation. So kapag mataas yung pangangailangan ng itlog, doon din tumataas yung demand, doon tumataas yung presyo ng itlog. So technically speaking, based on my experience, tumataas yung itlog, tumataas yung presyo ng itlog during opening of classes and yung mga special occasions kagaya ng Christmas and iba pang holiday season. So technically speaking, mataas yung demand, mataas yung presyo. Ikalawa sa mga talagang nakakaapekto sa pagtaas ng presyo ng ating itlog sa market ay yung tinatawag nating supply. Kapag mababa yung supply, sobrang taas ng presyo. Kapag sobra naman yung supply, diyan naman bumababa yung presyo ng isang commodity or kagaya ng sa itlog. So technically speaking, kapag sobrang baba ng produksyon sa mga poultry farm ng itlog, tumataas din ang presyo sa farm gate price. Kapag tumaas ang presyo sa farm gate price, tataas din ang presyo sa market. Ngayon talagang panahon na to ng tag-ulan ay tumataas yung presyo because of mababa yung supply. Kasi kapag maulan, ang tendency niyan is bumababa din yung pangingitlog ng ating layers. Stress from cold and wet conditions. Usually rainy seasons often bring colder and wetter weather. So yung chickens natin are sensitive sa temperature and cold. So it can cause stress. So in the long run, yung stress can affect their overall health and well-being, which turn negatively impacts to their egg laying capacity. Kaya kapag biglang sobrang lamig, biglang palit ng weather condition, doon na-stress yung ating mga layers at ang tendency bumababa yung egg production ng ating mga layers. Chickens slow down or even stop egg production during cold weather seasons. Usually kasi maikli or there is a shorter hours of light, tapos sobrang lamig ng paligid. So tendency, their bodies changes signal to rest, to conserve yung kanilang energy and stay warm rather than continue laying eggs. Kung gusto nyong pag-usapan kung paano pataasin yung produksyon ng itlog sa backyard farming or kahit sa large scale, pwede nyong i-check yung aking mga previous videos para matutunan niyo yung ibang technicalities coming from my own experience. Syempre, yung pangatlo sa lahat ng sobrang nakakaapekto na factors in terms of price increase ay yung overall cost or yung expenses sa production ng ating itlog. So technically speaking, kapag mas mataas yung
gastos, tendency, tinataasan din natin yung presyo ng ating itlog para at least makabawi tayo at syempre para at least kumita tayo in terms of selling of our products, especially yung eggs natin. Kaya dapat pag-aralan masyado yung mga techniques para at least makababa kayo ng cost or expenses sa egg production para at least mapababa nyo din yung presyo ng inyong itlog para mas mabilis mabenta yung ating mga itlog. So, yun lamang po. Maraming salamat sa lahat ng ating supporters sa The Backyard Farming. Sana may natutunan ulit kayo sa amin, especially dito sa ating vlog. So, kung may mga katanungan kayo when it comes to agriculture and especially sa egg farming business, you can comment down below para at least masagot natin yung inyong mga katanungan. Again, yung tatlong factors that greatly affects yung price increase ng ating mga itlog sa market ay una, yung demand, ikalawa, yung supply, at pangatlo, yung overall expenses ng ating production. So, yun lamang po. Maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming.